Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chin Rodriguez from Masagari Channel, a faith healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang nagsabihin sa ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads na may pagpalain po kayo ng Diyos at may kapalisiksik digdig umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for this sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs sa ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin. So let's watch this. So there's something with the Page of Swords. So this is something guys with a curiosity, not just being witty. So may mga bagay dito kailangan maging mabusisi ka. So bagay na kailangan tuklasin mo, alamin mo. Before any taking action, kailangan mas maging sigurista ka o sigurado ka no, sa lahat ng gagawin mo. No, hindi pwedeng wala kang kamalay-malay. Dapat uhaw ka sa kaalaman. No, there's something guys with a high physis. No, may mga hidden agenda or there's something in hidden enemies. No, this is something mystery. So, bagay na kailangan mas maging alam ka dahil marami ka pang bagay na dapat malaman. May misteryo sa likod nito na makinig ka sa gut feeling and intuitions mo. No, bagay na maaaring madiskubre mo, matuklasan mo. No, may mga unexpected situations din na maaaring mangyari dito. And of course, there's something guys with the seventh sword, with the snake, and there's a cheating lying on you. Tulad na sinasabi ko, bagay na kailangan mas maging mapagmatsyag ka. Dahil there's a lot of hidden agenda or hidden enemies. At ito ay maaaring niloloko o tinatraidor ka. Mag-ingat ka sa mga taong paniniwala at pagkakatiwalaan mo. So let's see. And there's something guys with a Page of Swords, no? Being curiosity, the Page of Wands, sorry. There's a Page of Wands. The Page of Wands, something na got more information. Now, there's something guys na maaaring may magandang balita na maaaring paparating sa'yo. There's a fresh ideas. And of course, a fresh plan na maaaring magdala sa'yo ng mga magagandang eksena. Na maaaring may malalaman ka. There's a discovery talaga with a double clarification. And of course, there's a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo rin daw manifest. May mga bagay na unti-unti mo rin daw malalaman na matutuklasan. And there's a magician, something, a reflection. So mag-ingat ka, no, from your action and decision. No, you're also creator. No, ikaw yung gagawa na ikabubuti ka sa sama mo, just being aware. At the same time, there's the Two of Cups. So there's a partnership. Now, meron ako nakikita dito na parang unconditional love, may pag-ibig talaga na hindi matatawanan. No, there's something a mutual attraction, parehas kayo na nararamdaman. Nitong person na to, there's a romantic love or there's a joining forces, the two of you guys, na maaring talagang mahal na mahal nyo ang isa't isa na person nyo. And there's a Page of Swords, represent guys with the Four of Pentacles. So, kailangan proteksyonan mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. So, kailangan alamin mo, no, mas maging matalino ka sa mga bagay-bagay at maaring may nagsusubaybay pa sa'yo. Now, there's a Page of Swords, something a spying, looking, watching at you. At the same time, there's a Four of Pentacles na parang insecure sa'yo. Ano man yung bagay na meron ka, parang gusto nito, alam niya na parang may mga lagi nagmamatcha, gano'n, laging may mga nagsusubaybay sa'yo, mag-ingat ka. And there's a High Priestess. The High Priestess represents with a judgment, no? Parang with a High Priestess na may bagay kailangan na malaman mo, no? Bagay na dapat ma-reveal na. Pinapaalalahanan ka dito na you need to pay attention. There's something a wake-up call. Parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention. Alam mo na, o maaaring malapit mo ng malaman, maaaring magkakaroon ka na ng pakiramdam, no, hinala, na maaaring instinct and intuitions na maaaring kailangan pakinggan mo. Pinapaalalahanan ka na makinig ka sa inner voice mo. What is the Seven of Swords? There's a Seven of Swords represented with a Three of Swords.
Inggitera nga. No, there's a cheating lying on you. Some of you, there's a third party. No, meron ako na sa sense dito na maaring marami naiinggit sa'yo. Hindi lang kamag-anak, pati mga kaibigan mo. Mag-ingat ka. What is additional messages tayo? With a page of wands. The page of wands represent, guys, with an ace of wands. Now, there's something in new plan, new project coming in. May magandang balita. Magandang balita na magdadala sa mga bagong trabaho, proyekto. Maaaring nga, some of you guys, kung wala kang trabaho, maaaring magkaroon ka ng trabaho. O may hinihintay ka trabaho, maaaring dumating na. Excuse me. Excuse me. At the other side, guys, there's something in new opportunities coming in. Now, let's see what is the magician. Represent what? The magician represent with the Three of Cups. Now, there's a Three of Cups. Now, without something, a celebration. Double clarification with the magician, talaga magiging maganda na ang takbo ng situations mo. Na magiging maligaya at masaya ka na, no? Maaaring may bagay din dito na maaaring magiging maayos na ang circle of environment mo, no? Yung mga tao sa paligid mo, parang magiging mas maayos. What is the Two of Cups? Represent with the Star card. Now, there's a healing, recovery, na maaaring magkaroon ng renewal pagdating sa relasyon. No, maaaring marirenew ang your relationship. Some of you guys, kung maaaring kasal na kayo, baka magkaroon ulit ng kasal for the second time around. O maaaring, kumbaga, meron ditong nagkaroon ng labuan, maaaring marirenew ang inyong pag-ibig at maaaring makita nyo kung ano yung, kumbaga, kahalagahan ng isa't isa. So, let's see additional messages. And of course, there's a Ten of Cups with a happiness. Some of you guys, magiging masaya at magiging malagaya ka talaga dito. Pinapakita dito, guys, na talagang magiging masaya ka. Sa sitwasyon na to, kailangan mag-ingat ka. O maaaring may naiinggit sa inyo. No? Tulad na sinasabi ko, lagi nakasubaybay, naiinggit to sa family mo. Inggitera, na may naiinggit sa family mo. And of course, there's a Death card, na may mga hidden agenda to, na kailangan mong magising na, may mga bagay na, kumbaga makinig ka sa gut feeling mo. Meron ako na sa sense dito na yumao, no, na mahal mo sa buhay na maaring nandyan lagi sa tabi nyo. No? Parang hindi pa siya, kumbaga, dito, kumbaga, nananahimik or natatahimik. Parang pinapaalalahanan ka dito na there is something spiritual involvement. No? Maaring, hindi pa tapos yung kanyang buhay na maaring natapos with the unexpected situations. No? Kung hindi to na disgrasya, na gawa ng hindi maganda, ganon, maaring biglaan lang kanyang paglisan. Now, let's see. And there's a Five of Swords. Now, there's something, guys, with the self-sabotage. Now, ibig sabihin dito, na maaring may mga tao na iinggit sa'yo, at especially, kamag-anak at nasa paligid mo lang to, na maaring binibetray ka with the Seven of Swords. There's a cheating lying on you. The Three of Swords, something, a hard and painful situation, o maaring there's an insecure sa'yo, and there's a Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage, kasi parang, kumbaga, nagkakaroon pa rin kayo ng communication sa ng tao na to. No, yung taong naiinggit sa'yo, nagkakaroon pa rin kayo ng communication at the same time, nagbibigay ka pa rin ng information. No, panaykwento mo pa rin sa tao na to. O maaaring nakakakuha siya ng information sa'yo. No, napaka-transparent mo. No, there's something with the strength card, with the confident. Lakas mo ang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pag-alinlangan mo at pangamba mo dito. No, kailangan, kumbaga, palaban ka, ano man yung bagay na gusto mong gawin mo. And there's a Six of Wands for victory. Talaga magtatagumpay ka. Sinasabi ka, di ba, you create the situation and you have the power to change it. Nasa sa'yo nakasalalay. Kung magiging matagumpay ka at magiging maganda takbo ng buhay mo. And of course, there's the Two of Cups because the Star card represents with the Five of Wands. So, meron talagang tutol. No, may umaharang sa inyong relasyon. No, meron ditong hindi masaya sa inyong relasyon. Or there's a lot of challenges no, sa inyong relasyon dalawa na person mo. So, for the outcome, this is something the Hangman. Now, there's a the Hangman. Na ibig sabihin nito, kaya ka nakakaranas din ng delays and cancellation dahil sa inggitera. Alam nyo guys, na threefold clarification na may inaiinggit sa'yo. Dalawa yung sinasabi dito na may naiinggit sa'yo. And there's a Seven of Pentacles. There's a harvest moment. So, aani ka na. Ano man yung bagay na pinaghirapan mo, kailangan mo lang matutukang kumalma. Darating yung araw na aani ka na.
At the same time, there's the Six of Swords, there's a transition. Unti-unti rin daw makakalis sa hindi maganda sitwasyon. Na makakabangon ka na at makaka-recover ka na sa sitwasyon mo. Mag-ingat ka lang, no? Kailangan mo makawala at makalaya dyan from toxic environment or toxic people. No? With a toxic family. At the same time, there's something with the Nine of Cups. There's a wish fulfillment. So, may bagay na matutupad dito. No, kung gusto mong makaalis, mga ibang bansa, pumunta ng ibang lugar, makakaalis ka. No? At the same time, there's the Moon card. The Moon card represents something, a revelation. Or there's something, a dream coming true. No, bagay na hindi mo pa nakikita, pero sinasabi sa'yo dito na maaring makakamtan mo ito. No? Kumbaga maraming bagay na nakatago, pero kumbaga hindi pa pinapaalam sa or hindi pa pinapakita sa iyo kasi may regalo sa iyo ang universe. Na may regalo sa iyo ang may kapal na maaring ikapanalo mo. Na maaring, kumbaga, may mga synchronicities and sign symbols na nagpapahiwatig sa inyo ating gabay na keep going. No? Habaan mo yung pasensya mo, ha? Kumbaga, kung napapagod ka na, nagsasawa ka na, huwag kang mawala ng pag-asa, kumalma ka. No? Ipahinga mo yung utak mo, yung katawan lupa mo. No, darating yung araw na makakaalis ka din dyan sa situations mo. Malabo pa sa ngayon, pero ang sinasabi sa yung baka ngayon linggong to, makakaramdam ka na unti-unting pag-usad. No, maaring may mga bagay kang nararamdaman dito na akala mo wala na, no, dead end na. Pero definitely guys, no, there's a blessing in disguise ng ating Panginoon na tutulong sa'yo, no, para makaalis ka, no, sa sitwasyon na yan. And there's a wheel of fortune with turning back. No, tulad na sinasabi ko, ano man yung mga bagay na nangyari sa'yo, no, nahirapan ka man sa umpisa, pero pagdating sa dulo, giginhawa ka. No, ganun talaga. May bagay kang kailangan mo na mapagdaanan. May bagay kang kailangan mong maranasan. No, may bagay kang kailangan mong matutunan. No, darating yung araw sa mga bawat araw, panahon na lilipas. No, itong bagay na to ay magdadala sa iyo ng realization and of course magsisink in sa iyo na there is something, a God purpose. Na may plano ang ating Panginoon, hindi para pahirapan ka, para palakasin, pagyabungin ka, at para patatagin ang pundasyon mo. Let's see. Additional messages tayo. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan, let's watch this. Ayan. Now proceed tayo about sa finances and career, love life at kalusugan. No, kahit malakas ang ulan laban, diba? Grabing lakas ang ulan dito, guys. Mag-ingat kayo dahil may bagyo daw, diba? Kung saan man kayo naroroon, guys, no, saan man lupalop ng mundo, kung kayo ay nakakaranas ng ulan, manatili muna sa inyong tahanan kung wala naman kayong gagawin po sa labas, no? Dahil grabe, malakas ang ulan. So let's see, pagdating naman tayo sa finances and career mo, represent with the Queen of Pentacles. Na pagdating sa finances mo, mas maging practical ka how to manage and control this. Na kailangan mas matututo tayong palawakin at palawigin ang ating kaisipan. Kung paano mo paproteksyonan at papangalagaan ang iyong mga pinaghirapan. At the same time, there's a Knight of Swords. Na pagdating sa finances and career, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, worries, no, nangangamba ka, natatakot ka, nai-stress ka, no, that because of this situation, maaaring naiipit ka, no, nagigipit ka. No, at the same time, there's the Fool card, no, there's a new beginning coming in. Na pagdating dito, may bagay kang dapat malaman dahil magkakaroon ng panibagong simula sa buhay mo. And there's a Page of Cups, makikinig ka sa gut feeling and intuitions mo. Ano man yung bagay na binubulong ng yung mga gabay, pakikinggan mo ito. Gamitin mo ng utak, no? Kaysa sa puso mo. There's a tower moment for a major changes. Some of you nakaranas ka ng major changes talaga. No? Maaring nagkaroon ng bankruptcy ang yung business. No? Maaring naubos talaga ano man yung bagay na meron ka. May bagay dito na kailangan mong maunawaan. No? Ito yung bagay na parang ginigising ka. No? Hindi para ma-distract ka, para malito ka, para malinlang ka, hindi dahil para doon, kundi para matauhan ka sa lahat na nangyayari. May maling sistema na kailangang mabago. And there's the Sun card. Tulad na sinasabi ko with the Sun card, there's something, a purification. No, bagay ng the Sun card dito, nalilinisin. No, tatanggalin
ano man yung mga bagay o taong nakakasira sa'yo. No? Kumbaga, ito yung panahon ng naliliwanag sa'yo lahat. Ano ba talaga yung purpose mo? Ano ba talaga yung kailangan mong gawin? Hanggang sa malaman mo yung kailangan burahin, tanggalin sa sitwasyon mo na hindi nakakatulong, na maaring nakakasira, nakakasama ng iyong sitwasyon, ng iyong finances. Ano man yung bagay na nagpapabigat at alam mo namang wala namang, kumbaga, give and take, no? Parang wala namang tulong, no? Namumula sa kanila na maaaring ikaw lang ang mismong naggagawa ng paraan. Parang something na very, ang bigat, na parang abuso, no? Yun yung nasa-sense ko dito, na parang kailangan mo na tanggalin yung toxic traits, no? Or toxic pattern, no, na nakakapag-create ng negative sa'yo. Kaya there's a lot of blockages. No, bakit? Dahil puno na negatibo sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Kaya lahat na na-attract mo ko puro kamalasan, no, puro hindi magagandang eksena, kasi natatanggap mo siya. Natatanggap mo na natatanggap dahil may negatibo na kailangan burahin at tanggalin sa buhay mo. Pagdating sa love life, there is a Nine of Pentacles. Mas maging secure ka. No, mas maging practical ka pagdating sa pag-ibig. And there's a King of Cups. Yung person mo is very devoted. No, your person is very devoted, supportive naman, at very mature and balanced. And this is something that Seven of Cups, na magulo lang ang yung sitwasyon. No, maaaring may bagay kang kailangang pagpilian dito. Piliin mo yung person. No, yung pamilyang binuo mo. And there's a Knight of Cups. No, some of you, there's a higher level commitment. Meron ditong ikakasal. O maaaring meron dito mag-propose. O there's an apology sa inyong dalawa na person mo. And there's an Ace of Cups. No, maaaring there's a renewal pagdating sa relationship. Kung may asawa ka, maaaring may babalik yung kilig. Intimacy sa isa't isa. Kung ikaw na may single, may bagong pag-ibig na darating. And there's a Two of Pentacles. Keep yourself balanced. Maging balance ka pagdating sa buhay pag-ibig, ha? There's a give and take dapat. And of course, there's something, a decision that you need to make. Pagdating sa kalusugan mo, there's a Nine of Pentacles. You have a potential for abundance. Sinasabi dito na dapat alam mo sa sarili mo yung halaga mo. There's a self-worth. Na parang pinapakita dito na kaya mong lumago, kaya mong maging matagumpay, pero na parang napapabayaan mo yung sarili mo dito. No? Kumbaga dahil nakatuto ka kung ano ba talaga yung priorities mo, pero yung sarili mo kasi parang hindi mo na parang napaglalaanan ng panahon at oras. And there's a Five of Pentacles. Alam mo guys, health is wealth. No, kapag hindi maganda kalusugan mo, hindi ka rin kikita. No, hindi magiging maganda takbo ng to, lalo ka makakaranas sa financial loss. And there's an Ace of Pentacles. At kapag maganda ang kalusugan mo, may malaking opportunities. Malaking pera ang paparating sa'yo. Now, there is a good and bad side. So, depende to kung ano ka dito. No, kailangan matuto tayong pahalagaan ng sarili natin, mahalin ang kalusugan natin, dahil the more na okay ka, the more na maganda kalusugan mo, mas lalo makakapagtrabaho ka at magagawa mo ano ba yung gusto mong gawin. And there's a Queen of Wands. Lakasan mo ang loob mo. Maging matapang ka. Alisin yung takot at pangamba at alinlangan sa bagay na dapat ginagawa mo. No, and there's a Six of Cups. Na mayroong bagay dito na kailangan mo ng pakawalan. No? There's a past situation or person or past pattern na kailangan na mabago. Dahil nakakabigbigay ng stress sa ito. And there's an Eight of Wands. No? Magkakaroon ng moment changes. Alam mo guys, sa sense ko, kailangan mo ng vacation. Ng unwind. Para ma-refresh. No? Para maaaring gumaan yung pakiramdam. Kahit papaano mawala yung bigat ng iyong pinapasan na iisipin o isipin. Now, let's see. What is additional messages with the Magic of Fire messages advices? So, let's watch this. Grabe intense, ha? Grabe intense tong reading mo. Kabog ka. Nakakaloka tong reading mo, ha? What is the Magic of Fire messages advices for you? And there's an affirmation. No, ibig sabihin ng affirmation dito, kumbaga, always being positive and just being optimistic. Manatili kang positibo para ma-attract mo yung positive energy. And there's an easy does it. Stop trying so hard to control the situation. Na may mga bagay dito na hayaan mo siya mag-unfold naturally. Hayaan mo siya mangyari. The more kasi na pinipilit mo isang bagay, the more siyang parang lalong bumabagal. Parang lalong, kumbaga, nauudlot. What is the yin and yang oracle card?
Kasi alam mo bakit? Sa unang chapter, there's an unexpected situation. No, nagkakaroon dito ng unexpected situation. Don't expect too much. And there's an apology. Tulad na sinasabi ko, may hihingi ng tawad dito sa'yo. And there's a contract career commitment. So, kailangan mo tutukan to. Ano man yung bagay na mahalaga sa'yo. Mag-ingat ka, hindi lahat ng mga humihingi ng tawad ay sincere. No, some of them, guys, para makakuha ng information. And there's an empathy breakthrough. Bagay na magtatagumpay ka. And there's the moon shadow side. Pero marami kang bagay o na maaaring ma-reveal sa'yo. Marami kang bagay na matutuklasan dito. For synchronicities. Resilience, no? Or resilience. Resilience, I think this is something resilience. No, parang sinasabi dito, magpatuloy ka sa ginagawa mo. No, kailangan maging tahimik ka sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. Maaring there's something na parang may paglago, sisibol na panibagong sitwasyon. And there's an imagination. No, palawakin mo ang iyong imahinasyon. May mga bagay dito na maaring mamukadkad sa'yo. Ano man yung bagay na gusto mong gawin, gawin mo yun. Kasi parang this is something big break. No, this is something big break. What is the Romance Angels for a Mystic Love Oracle deck? There's a divine intervention, mga paalala pagdating sa relasyon, pagdating sa buhay pag-ibig. Ano man yung bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. So, kailangan mag-ingat ka kung ikaw ay magbe-betray sa asawa mo, lolokoy mo yung jowa mo, no, maaring bumalik sa'yo yon. Mag-ingat ka. And this is something I'm sorry. Na meron talagang hihingi ng tawad. No, maaring itong ex mo dito, karelasyon mo, o there's a cross-watcher out there, maaring yung itong aris na to ang mag-sorry sa'yo. Ganon. What is Archangel Michael messages? Detach from this situation. Tulad na sinasabi ko, kailangan mo makawala sa hindi maganda sitwasyon. Very negative na tong eksena mo. What is the Jesus loving quote said? I will not leave you comfortless. I will come to you. Hindi ka niiwan ng ating Panginoon, no, ng luhaan na parang wala ng pag-asa. Kumbaga, nasa tabi mo lang siya palagi, no? At ginagabayan ka every single day. What is additional messages? Kaya there's a public face, no? It's okay to be yourself. Kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Kailangan maging totoo, maging tapat ka sa sarili mo. What is an angel's number? Represent, guys, with a slow down. So, kailangan maging mahinahon talaga, slow down. Na maging mahinahon, pay close attention to the people in your life now, your surroundings and your physical health. Don't freak out. It's just a warning to be careful and awake to avoid any further issues. Communicate clearly and keep healthy boundaries. No, maging mahinahon ka. No, kailangan may bagay na kailangan mong pag-ingatan. No, so yung mga bagay sa paligid mo. Kailangan mo rin tignan ang iyong kalusugan. Pinapalalahanan ka dito na may mga bagay na nagagawin mo, tignan mo yung magiging kalalabasan. No, yung magiging consequences. At dito mo makikita na kailangan ayusin mo yung mga how to communicate people. No, kumaga may mga tao talaga na hindi nakakabuti sa iyo na kailangan talagang tuldukan na. For shadow work represent what? From the shadow work represent what? There's something explore feelings, authentic closure and peace. No, sinasabi dito, delve into securities and unresolved emotion. Na parang may mga bagay dito na kailangan mo talagang kumaga i-close na or parang itigil na. No, lalo-lalo na yung may inggit ka na parang may kakulangan sa sarili mo na parang hinahanap mo or may bagay ka na gusto mo ganto, ganyan, no, na kailangan maging totoo sa sarili mo. Ano man yung bagay na meron, kayun lang yon. Napahalagahan mo yon. No, wag mong hanapin yung mga bagay na wala. Ganon. And there's a shadow work. What is a clarifying for a love situation? Kailangan handa ka, no, na parang mahalin even your flaws. Now, there's something, guys, with a temporary relief. Distraction aren't quick fix for deeper issues. No, may mga bagay din dito pagdating sa buhay pag-ibig na parang hindi ka pa rin nakaka-recover hanggang ngayon. No, maaring kumaga ginugulo mo lang yung sitwasyon, yung isip mo, na parang dinidistract mo lang yung isip mo para hindi ka malungkot,
No, para kailangan mo na talagang ayusin, no? Or magkaroon ng closure sa nararamdaman mo. No, lalo na kapag wala na talaga. Lalo na pag hiwalay na, or patay na yung asawa mo, ganun. Kumaga may bagay na kailangan mo tanggapin. No, kasi magsisilbing blockages yon. There's a clarifying for a life situation. And there is a growth potential. Embrace change to unlock your full potential and flourish. Diba? Tanggapin mo yung mga bagay na mga pagbabago. No, ganun talaga hanggang sa mabuksan mo ang panibagong chapter sa buhay mo na meron kang bagay na maaaring mas magiging maganda pala ang sitwasyon mo. Nakakala mo yung hindi ka na makakabangon, hindi ka makakaalis sa sitwasyon, yung pala may maganda pa palang idudulot, no? Ang panibagong buhay or pagtanggap sa mga bagay-bagay. From what lies beneath will hear the future. From what lies beneath will hear the future. There's a love story. May tungkol talaga sa isang relasyon. Netong reading mo, it's parang may kaugnayan about sa pag-ibig. No, about sa pagsasama. Another question another messages tayo, ha? Gusto ko madagdagan to. Love story once upon a time. So, parang bagay na parang feeling mo magiging kwento na lang, no? And there's a running away. Talaga meron ditong umalis or tinalikuran, naghiwalay, no? Meron ditong hindi matanggap, ganon. So, let's see what is the part of the life. Diba? Kumaga, there's a double clarification na parang tulad ng love story, no? Na hindi lahat ng hindi lahat ng story ay nasa happy ending. So, kaya kailangan accept the fact na may mga bagay o tao na hanggang dun na lang sa part na yon. And there's a changes, tulad na sinasabi ko, no, there's something a butterfly, na manggagaling ka with a caterpillar hanggang sa mag-evolve ka with a butterfly. So, may mga pagbabago sa buhay mo na akala mo yun na yun, pero hindi pa pala yun. I am consciously evolving and embrace my growth, overcoming weaknesses and building on my strength. I cultivate my inner qualities, recognizing my progress and spreading my wings towards the light, confident in the positive transformation unfolding with me. So, see? Kumbaga, sinasabi dito, kailangan harapin mo. Ano man yung bagay na pagbabago nangyari sa buhay mo. Kailangan matuto tayong lumipad sa sarili natin mga pakpak. Kailangan natin gamitin to ng maayos at wasto para makalaya tayo sa mga negatibong mundo at makalaya tayo sa mga nangyayari sa ating kabiguan sa buhay natin. Na lahat ng bagay na to ay parte ng pagiging tao at parte to na para patatagin ka, para palakasin ka. So, let's see what is the pick or yes or no. So, let's watch this. So, nandito na tayo sa huling chapter ng ating reading, guys. So, guys, with the pick or yes or no, kung bago ka sa channel ko, ang pick or yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na mag-iisip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below kung anong number na pili mo. At guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga solid subscribers, sa mga mga followers natin dyan. Then of course, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please click mo na yung subscribe button dyan and hit the notification bell and all for updated kayo sa mga videos natin every single day. At the same time, i-follow niya rin ako sa aking bagong FB page ha, para updated kayo. So let's see. What is the yes or no pick a card? Pick a card. Let's see what is. Let's start with the number 1. My God. Number 1, there's a yes. Hot opportunities pile up, burning desire fulfill. No, naglalagablab na opportunities ang darating sa iyo at magdadala sa ito ng paglago at pagyabong mo at pagtupad sa mga pangarap at inaasam mo. There is a yes. Number 2, no, there is a no. Resistant to change, upsetting new accident. No, may mga biglaang pagbabago na hindi sinasadya pero inaakda ng ating Panginoon. Parang sinasabi dito na kailangan mo pag-ingatan ng iyong sarili, no? Para hindi mangyari yung mga bagay na dapat mangyari, na kailangan mas maging maingat tayo sa ating gawa, no? Kasi may mga bagay dito kung pag nangyari na hindi na mababago pa. So, kailangan pag-ingatan mo. Number 3, there is a yes. Tulad na sinasabi ko, your dreams take flight fluttering around busy. No? Tulad na sinasabi ko na parang
pinapakita dito, kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, tutukan mo. No, gamitin mo yung pakpak na yan para makalipad ka ng maayos at mapayapa. No, at kumbaga magiging malaya ka sa pag-abot nito. No, kaya kailangan tutukan mo, pahalagahan mo, at pagyabungin mo ang iyong sarili. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign off. For the sign off, Aries. So Aries, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. First, don't forget to like and subscribe my channel. And hihirap ko siya ba for more videos. Update ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo nang skip ng adsaway pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik digdig nag-uumapa na biyayang manumbalik sa inyo at maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye. And babush.